Malapit ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Mga awit 94:12. Ako po si Leona, kasalukuyang naninirahan dito po sa probinsya ng Bulacan. Kung papaano po ako hinango ng ating Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan, ang siya ko pong ibabahagi rito po sa Tanikalang Lagot. Ganito po iyon. Leona anak, pumunta ka ng Agusan del Sur. Pupunta po ako sa Agusan. Bakit? May problema po ba? Papang, ang rubber production natin doon? Oo anak, may paparating pang mga punla ng rubber sa Sabado. Dapat may titingin doon. Bakit hindi si ate at kuya Abilino ang inyong utusan? Sila ang dapat na may responsibilidad sa pagpapatakbo ng ating negosyo roon. Papang, sila ang mga nakakatanda kong kapatid. Sa iyo ko na nga ipinamamahala lupa sa Agusan. Bantayan mo ang mga tauhan natin doon. Baka may ginagawa ng anomalya sa rubber plantation doon. Baka iyong mga katas ng rubber na nakukuha sa mga puno mismo ng rubber ay naipupuslit at kinakalakal sa iba ng mga pasaway nating tauhan. Sige po, Papang. Kailan po ba ko luluwas patungong Agusan? Sa lalong madaling panahon, anak. Papang, talaga pong sa akin ang single na motorbike na ito? Oo anak, di ba hiningi mo sa akin yan? Kaya binili kita. Ingat ka lang sa pagmumotor. Opo, Papang. Salamat po. Ikaw, Dionisio, sinusunod mong palagi ang luho ni Leona, kaya lumalaking sutil ang anak mo eh. Tiyak na palagi niya kasama ng mga barkada niyang mga di-motor dito sa ating. Naku naman, Juvencia. Hayaan mo nang maging masaya ang anak natin. Amang, tara po. Angkas ko kayo. Ipapasyal ko po kayo para di na po kayo magalit sa akin. Hindi ko sagot ang pagbayad ng ospital mo pag na-aksidente ka, Amazona. Magandang Amazona, Mamang. Tignan ko lang kung yung mukha mo ang masira sa iyong pagmumotor. Tumigil ka na, Juvencia. Sa iyong pagsasalita, baka nga mapahamak ang iyong anak. Hayaan mo siya sa kanyang hiling. Minsan lang maging dalaga ang isang babae. Kapag may asawa na iyan, ay matatali na sa bahay. Kaya hanggat dalaga pa ang anak mo, pabayaan mo siyang magsaya sa kanyang pagkadalaga. Tumutulong siya sa ating negosyo. Hindi naman siya tamad. Dapat nga kayong magsamang mag-ama. Pareho ang takbo ng inyong mga utak. Si Mamang talaga, super sungit. Palibhasa, may pagkakastila. Dugo ng isang Kastila ang umiiral sa kanya at hindi ang dugong Pilipino. Kaya mata pobre, masungit, pasaway rin. Salamat na lang at hindi ako nagmana sa kanya. Sarap talagang i-drive ang bagong motor na ito. Leona, paspasan natin at matutulin ang makasamahan natin. Tayo na lang naiiwan sa pagpapatakbo ng motor. Sayang motor mo, bago pa naman. Gusto na lang pasiglaban ko sila sa pagmamotor? Itutodo ko na itong silador. Apat, humahataw ka na. Hintayin mo kami. Leona, ang bilis mo magpatakbo. Haha! Kumain kayo ng alikabok! Habol! Aya, todo gasolina na ako. Leona! Sasadsa sa buhangin. Leona! Leona, buhay ka pa ba? Leona! Aray ko po ang braso ko. Namamanhid. Buhay pa ako, bruwa ka. Tulungan mo ako. Ayun na nga ba sinasabi ko? Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Babae ka. Kaya yan. Aray ko po. Pwede ba? Mamang, wag na kayong sumigaw rito sa ospital. Napilayan na nga ako. Mabibingi pa ako sa lakas ng boses nyo. Wag na kayong manisi. Aksidente iyon. Paano hindi ka maa-aksidente? Isatulin mo ba naman magpatakbo ng motor? Sumbong ni Aya. Para bang dalawa ang buhay mo. Kaya ayan tuloy ang nangyari sa iyo. Mabuti na lang at dito ka namin pinulot sa ospital at hindi sa morgue. Pasaway kang babae ka? Ano ka ba naman, Juvencia? Tigilan mo ang anak mo.
Huwag mo nang sermonan. O ayan ka na naman. Magsama nga kayong mag-ama, parehong matigas ang ulo. Kumusta ka na, Inday Leona? Wala ka ng motor. Bali pa ang iyong paa at pasaang mukha. Isa ka pa, Kuya Abilino. Imbis na kahabagan mo ako, inalaksa mo pa ako. Huwag kang mag-alala. Gagaling rin ako at makakapagmotor pa ako. Makikita mo, aksidente lang ito, Dudong. Pero wala kang motor kasi ibebenta ni Mother ang iyong motor. Kababatak lang kanina. Ano? Bakit ibinenta ni Mamang? Motor ko yun. Si Papang, di ba niya in-out si Mamang? Kailan mo ba umubra si Papang kay Mamang? Kailan mo ba nakita na sunod sa bahay si Papang? Di ba palagi naman si Mamang na sunod? Kaya sorry ka na lang, Inday Leona. Sa wakas, nandito na ako sa Maynila. Mabuti na itong nagpakalayo-layo na ako. Dito, sarili ko lang ang buhay ko. Wala nang mamang na makikialam kapag may magandang mangyari sa buhay ko. Saka na ako babalik sa Agusan del Sur. Papakita ko kay mamang na kaya kong mamuhay na wala si Papang sa aking tabi. Kanila na ang yaman nila, sa akin ang kalayaan ko. Leona, kaya na sundo natin. Si Manong Rodney, hayong sa jeep, kumakaway sa atin. Tuloy ka, Leona. Maupo ka. Mr. Tan, bakit po niyo ako pinatawag? May nagawa po ba akong mali sa trabaho ko po? Pagpasensyahan niyo na po ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. No. Wala akong nakikitang problema sa iyong pagtatrabaho rito sa aking kumpanya. Mabilis ka ngang matuto at masipag ka. Kaya gusto ko ikaw nang kumuha ng 2 kong shift. Po, Mr. Tan, wala kayong reklamo sa aking trabaho? Salamat po. Sige po, payag po ako. Ang sipag mo namang magtrabaho, kapitbahay. Parang may pinapakain kang isang batalyon. Bakit ka nakikialam? Anong paki mo sa akin? Nako, sorry miss. Na-open ata kita. Wala lang iyon. Natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo. Sorry. Pwes, ako, hindi natutuwa sa pangyayaalam mo. Ganyan ba kayo rito sa Maynila? Ang buhay na may buhay, pinapakailaman nyo kasi sa pinanggalingan kong lugar, ang mga tao doon hindi chismoso na gaya mo. At kung ikaw ay may planong manligaw sa akin, ngayon pa lang, busted ka na, chismoso. Ikaw talaga, Leona. Hanggang dito sa Manila, 2 pa rin pagkasutil mo. Kawawa naman itong tao. Pinahiya mo. Di bale sana kung walang nakarinig eh. Nandun pa naman yung guard. Tumigil ka nga riyan, Aya. Ano bang pinakain sa'yo ng pakialamerong iyon? At kibait-bait mo sa kanya. Huwag mong sabihin, may pagtingin ka sa lokong iyon. Wala. Kung may gusto man ako sa kanya, di naman ako papansinin nun. Ikaw ang gusto nun. Nagpapalakad niya sa akin. Mabait naman yung tao at binata. Talaga ka naman. Alam mo, kakailangan mo ng pagmamahal ng susi mo. Dahil nag-iisa ka lang dito sa Maynila. Kung kailan masama ang pakiramdam ko, doon pa wala ang mga bruha. Nahihilo na ako. Oops, Leona, ano nangyari sa'yo? Tulong guard, di ko kaya, matutumba kami. Salamat sa tulong mo at nasalo mo ako, Zuzimo. Hindi ka nagalit sa akin, Leona? Mabuti at nandoon ako kasunod mo. Kung nagkataon, sa lupa ka babagsak. Alam mo bang inadya talaga ito ng tadhana? Na sa mga bisig ko, ikaw bumagsak.
Dito talaga ako nakatira. Matagal ko nang inupahan ng silid na ito. Dito tayo magsisimulang mamuhay bilang mag-asawa. Magsusumikap ako ng gusto para sa ating magiging anak. Zuzimo, di naman ako naghahangad ng maluhong buhay. Sapat na sa akin ang mahalin mo ko. Kung mayroon pang higit sa pagmamahal, ibibigay ko sa iyo, Leona. Pinakamamahal kita. Dahil ikaw ang sigaw ng puso ko, ikaw nasa isip ko, ang nais ko ay malaman mo. Ano bang nangyari sa'yo, tao ka? At masama pa lang pakiramdam mo, nagtrabaho ka pa? Sayang rin kasi kikitain ko, Leona. Pambili rin ito ng gatas ng anak natin. Meron pa naman akong natira para dun. Sana magpahinga ka naman, baka ikaw naman ang mapano. Pwede namang na lang ang gatasin ni Bimbing. Si Dudong naman, kanin na lang ang kakainin. Leona, huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Pangako sa iyo, gagaling ako. Zuzimo, akala ko matatagalan pa ang ating pagsasama. Sabi mo sa akin, gusto mo pang makita ang mga apo mo kay Dudong. At gusto mo pang makitang ikakasal si Bimbing. Pero, bakit iniwan mo kami? Paano na kami ng mga bata ngayong wala ka na, Zuzimo? Leona, kaya mo rin akong Gita. Maliliit pa ang mga anak ko na namatay si Sergio ko. Pero nakayanan ko itong lahat dahil sa Diyos. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asang buhay na buhay, kung kaya't napagtagumpayan ko ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Nana Rosa, totoo po bang may Diyos na buhay? Meron, Leona. Subukan mong dumalo sa gawain sa linggo. Mapapatunayan mo ang Diyos na aking sinasamba ay buhay na buhay. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Sinubukan ko pong dumalo sa simbahan na kung saan dumadalo si Nana Rosa. At totoo nga pong buhay ang Diyos na kanilang sinasamba roon. Maraming himalang ginawa ang Diyos sa aming mag-iina at kailanman hindi kami pinabayaan ng Diyos sa gitna ng aming kahirapan. Sa buhay, palaging may tugon ang Diyos. Purihin po ang ating Panginoon.